Heto na nga yung huling araw namin dito sa Kasiguran. Mamimiss namin tong lugar na to, grabe. Heto at gagayak na rin kami papuntang Baler. At dahil nga 3 araw yung rides namin, yung pinakahuling araw, yung nilalaan natin dun sa Baler. Pupuntahan nga namin yung Mother Falls. Ang hirap pa ngang iwanan itong lugar na to, kaya napapaisip pa kami kung dito na lang ba kami ulit mag-overnight o sa Baler na lang. So ayun, ang ending, bumiyahe pa rin kami para nga daw hindi na hassle sa umaga yung biyahe. At hindi parang kaunti lang yung oras na nilalaan namin sa pupuntahan namin. At heto na nga, habang bumabiyahe kami, hindi ko talaga maiwasan na hindi ma-enjoy yung mga views. So, parang ganda talaga. Medyo mahaba na nga rin yung binyahe namin. Kaya naman ito, fast forward na tayo. At dito na kami ngayon sa Rock Formation ng Shark Fin. Yung shark fin. Habang ang nag-enjoy kami na pagmasdan yung ganda ng rock formation na nagbabadya naman yung sama ng panahon at medyo umaambon na rin yan. Medyo nag-aalala na nga ako sa mga oras na yan dahil talagang aabutan kami ng malakas na ulan sa daan. At tama nga yung hinala ko, hindi talaga ako nagkakamali sa mga ganyang bagay. Basang-basa at gutom na nga rin kami nang makarating kami sa Baler. Yung masaklap pa nito wala kaming matuluyan. Pero nakahanap pa rin naman kami agad kaya naman pagkatapos namin kumain nagpahinga na rin kami para maaga kami magising at masilayan naman yung view nitong Baler. At dahil nga maaga pa, wala pa kami gaano makikitang nagsiserve dito na gusto sana naming mapanood. So habang andito pa nga kami, gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa Baler. Medyo okay naman siya, medyo may konting pagsisisi na sana doon na lang kami nag-overnight sa Kasiguran. Kasi para sa akin, parang normal lang yung lugar dito. Medyo hindi ako namangha. Kasi nga yung naging plano lang naman talaga namin is yung rides na tipid lang, hindi ka kailangan gumastos ng malaki. So dahil nga inabutan kami ng napakalakas na ulan kagabi, eto, kaya naman medyo gumastos tayo. Hindi naman ganun kalakihan, pero sakto lang naman, at least safe naman na may matutuluyan or masisilungan dahil nga malakas yung ulan. After nga naming mamasyal sa Dalampasigan naghanda na rin kami para makaalis na rin agad dahil medyo mahaba rin yung babiyahin namin papuntang Mother Falls. Sabi ko pa nga bago kami umalis at iwan tong Baler mag-ikot-ikot muna kami, baka naman meron pang kakaiba. At sabi ko nga mag-picture muna kami doon sa may nakalagay na Baler. Nakakatuwa nga yung mga tao dito. Ang babait nila at napaka mga approachable. Nakakatuwa rin yung ginawa nilang payuman drone. Ang bait nila kasi hindi rin sila nanghingi ng bayad pero nagbigay pa rin ako kahit papano. Nakakatuwa talaga kasi silang tingnan at napaka-effort nila sa mga ginagawa nila at sa mga shot na ginagawa nila sa mga guests. At kung napapansin nga ninyo, sunod-sunod na arc yung nadaanan natin dahil nga ngayong araw na to meron silang pagganap dyan. Sayang nga lang at hindi natin makikita. So paano? Heto nang umpisa ng paglalakbay papuntang dito Mabo Mother Falls ng Baler, Aurora! Let's go! We going on vacation. Girl, I got you so And it's all about me. My stupid heart don't know. I tried to let you go. And I want more. We going on vacation. Girl, I got you so And it's all about me. My stupid heart don't know. I tried to let you go. And I want more. Going on vacation. Girl, I got you so And it's all about So finally, nakarating na rin kami dito sa Dito Mabo Mother Falls San Luis, Aurora. Ito na nga pala yung pinaka-entrance nila at dito naman sa park na to, dito kayo magpaparegister at magbabayad ng entrance fee. The entrance fee pala is 30 pesos per head. Moreover, getting a tour guide is required before visiting the falls. The tour guide fee pala is 500 pesos per group or per batch with a maximum of 5 people lang yon. So kung dalawa kayo, 500 pesos pa rin yung babayaran. Better kung may mahanap kayo na isang pair, isabay nyo na lang para maghati kayo sa babayaran. At kung lalagpas naman kayo doon sa 5 like 7 to 8 person, hahatiin na kayo sa dalawang group dahil dalawang tour guide na rin yung kailangan nun. At heto na nga, kasama na namin si Manong tour guide kaya naman mag-uumpisa na kaming maglakad dahil 30 to 45 minutes daw yung aabutin bago makarating dun sa falls. So eto sa park na to, tubot nila yon kapag may mga nagustuhan kayo, nakuha na galing dun sa Mother Falls, pwede kayong humingi ng kopya dun. Para naman sa mga gustong makarating dito, makikita ninyo ito yung mga dadaanan ninyo medyo magubat. May makikita rin pala kayo ditong napakalaking pipe papunta daw to dun sa Mother Falls. Ito daw yung main source ng hydropower plant nila. So sabi nga ni kuya na tour guide, libre daw yung tubig dito forever. O diba, parang ang sarap tumira dito, wala kang tubig na babayaran. May mga part nga pala dito na may madadaanan kayo na medyo madutulas at medyo mababato. Kaya kailangan doble ingat kayo sa paglalakad. Baka kasi maaliw kayo sa sobrang ganda ng mga nakikita ninyo.
finally, we're here na. Sobrang ganda. Dito na tayo sa Dito Mabo Mother Post. Sobrang ganda, grabe. Kung makikita ninyo yung bagsak ng tubig, napakalaki talaga. Parang nakakatakot maligo. Sabi nila 140 feet to or 42 meters tall. 35 meters yung wide naman ng cold water coming from Sierra Madre Range. Sinabi pala ni Manong Tour Guide na meron pa palang mas malaking falls bukod pa doon. Yun naman yung Father Falls. Kaya lang matatagpuan yun sa mas mataas na bahagi nitong bundok. Bali magte-trek pa pala kayo ng 4 to 5 hours bago makarating doon. Yung kagandahan doon, pwede kayo mag-overnight or mag-camping doon. Yun nga lang, medyo mas mataas yung babayaran niyo sa tour guide kasi magdamag lang kayong babantayan. Dahil nga sa lugar na yun, ay medyo delikado na talaga. Pero okay lang yun kasi diba adventure naman yung hanap ninyo. Laki. Habang naglalakad kami pabalik, ay nakakita kami ng mantis. So, alam niyo ba kung ano yung mantis? Ako hindi, ngayon ko lang to nakita. Pero seryoso, sabi nila yung name daw ng mantis, ibig sabihin ay diviner. Dahil daw, yun daw yung pangalan na binigay sa insect na yun ng mga Greeks. Dahil daw, they believe that it had a supernatural power. So, sige nga, nakikita mo ba kung ano yung hinaharap ko? Tingnan mo. Wala kang hinaharap kasi nga, flat ka.